The Monster na Naoya Inoue negative ang resulta sa kanyang BADA test ayon mismo kay Mauricio Sulaiman na presidente ng WBC. Si Inoue ang isa sa mga pinakadisiplinadong boksingero ngayon sa pound for pound. Hindi pa ito nagkaroon ng issue tungkol sa drug test. Hindi rin siya nagkaroon ng issue sa pagkuha ng timbang. Sa September 14, mga kalaban niya si Murodjon Akhmadaliev. Ito ang mga titulo na balak agawin ni Murodjon Akhmadaliev, lahat ng titulo sa boxing nakataya. Si Inoue ang sobrang yamado dito at kung matalo si Inoue, ito na siguro ang mananalo sa upset of the year ngayong 2025. Kaya kailangan ni Inoue mag-training ng matindi dahil hindi siya pwedeng matalo. Marami ang nakapila kay The Monster Inoue, lalong-lalo ng laban niya kay Junto Nakatani sa 2026. Kaya kinuha ni Inoue si Marlon Tapales bilang sparring partner para makasigurado na mananalo sa laban. Advantage para kay Inoue ito dahil si Marlon Tapales lang ang nakatalo kay Murodjon Akhmadaliev. Sa ngayon may kartada si Inoue na 30 wins, 27 knockout, wala pang talo. Mataas ang knockout percentage niya. 4 division champion na si Inoue at 2 division undisputed. Kung aakyat na ito sa featherweight at maging undisputed ulit, aba, talagang history. Si Inoue lang ang nag-iisang Asyano na naging undisputed sa 2 division. At kung madagdagan pa ang record na yan, talagang mas tumindi pa. Sa ngayon kasi pwede nang ipasok si The Monster Inoue sa Hall of Fame kapag magretiro. Pero syempre, edad 32 pa lang si Inoue, marami pang laban ang darating sa kanya. Kung gusto niya ng malaking laban at kumita pa ng mas maraming pera, pwede nang umakyat si Inoue sa lightweight. Sa dibisyon nila Shakur Stevenson, Tank Davis, Teofimo Lopez. Pero mahirap ito dahil maliit lang si The Monster. Si Inoue hindi mahilig maggabol ng malaking pera ito eh. Gusto niya talaga legacy at alam niya yung limitasyon ng katawan. Sa tingin niyo mga tol, magre-retiro kaya si The Monster Inoue na still undefeated? Sino sa tingin niyo ang boksingerong makakatalo kay The Monster? Sa ibang banda naman, Teofimo Lopez, gusto pala niya maging undercard ni Tank Davis versus Jake Paul. Pero hindi isang tunay na laban ang hinahamon niya, kundi isang exhibition fight din. Kaya binabatikos ngayon si Teofimo Lopez. Bakit daw exhibition ang hinahanap niya? Samantalang nandyan si Shakur Stevenson na nag-aantay ng sagot niya. Aakyat pa nga si Stevenson sa 140 pounds para lang palagan si Teofimo Lopez. Lumalaban yan si Stevenson sa 135 pounds lightweight. Pero syempre, aktibo kang boksingero at champion ka. Bakit ka naghahanap ng isang exhibition fight? Kaya binabatikos ngayon si Teofimo Lopez. Sa ibang banda naman, pambansang kamao Manny Pacquiao, medyo easy work muna dito sa Pilipinas. Papawis lang muna ang ginagawa niya dahil nakikita ko nagja-jogging siya. Siguro by September or October, magsisimula na yan si Manny Pacquiao ng matinding training. Kasi gusto niya mahaba ang ensayo niya bago sumabak ulit sa ring. Kaya ang abangan natin dito sa Pinas, yung Trillia in Manila sa October. At yung pagbabalik ni Cuadro Alas at muling pagbabalik ni Manny Pacquiao. Okay mga tol, hanggang sa muli nating updates.